Ang ating pong topic ngayon ay bakit na heart attack? Alam niyo po, ang heart attack ay nangyayari kapag mayroon pong seryosong pagbara sa daloy ng dugo papunta sa isang bahagi ng puso. Kung wala pong sapat na dugo na may dalang oxygen, ang bahagi ng puso ay mamamatay. Kaya ang dahilan, kaya nangyayari po itong heart attack na to, meron tinatawag na coronary artery disease. Ang coronary artery disease po ay karaniwang dahilan ng heart attack. Ito po yung pagsisikip at pagbabara ng ugat sa puso na tinatawag nating coronary arteries. Ang ugat na ito ay nagbibigay ng dugo na mayaman sa oxygen sa puso. Ang pagsikip na ito ay dulot ng atherosclerosis, isang condition kung saan may build-up ng taba, cholesterol at ibang mga tinatawag na plaque or plaka sa loob ng dingding ng ugat ng ating puso. Nagiging matigas, nagiging makitid ang ugat, kaya ito po ay pagka naipon yung cholesterol sa loob ng ating mga ugat, ay siyang nagiging sanhi na unti-unting pagsikip ng ugat sa puso. Kaya yung mga ugat sa puso, ang tawag coronary artery, sila nagsasapply ng dugo na mayaman sa oxygen na mismong kalamnan ng puso. Kapag naging matigas at makitid ang ugat na to, ay mabawasan ang kakayanan ng puso na kumuha ng sapat na oxygen, lalo na po kung na-stress ka, pagod ka, mental at physical. Ang stress ay nagiging emotional or mental. Nagdudulot ito ng fight or flight response sa katawan. Naglalabas siya ng stress hormone, tinatawag nating adrenaline at cortisol. Ang hormone na adrenaline at cortisol, nagpapatas ng tibok ng puso, nagpapatas ng BP, nagpapahigpit ng daluyan ng dugo. Ang tawag dito ay vasoconstriction. Para isang pusong may makitid na ugat, tataas ang trabaho ng ating puso at saka naninikip ang ugat dahil sa stress, nangangahulog ang konting oxygen na lang ang nakakarating sa muscle ng ating puso. Sa malalang kaso, natitrigger yung heart attack. Ang stress ay maaaring sanhi ng mga plaque na pumutok o nag-rupture, na ito'y nag-umpisang mamuo yung blood clot at magsanhi ng heart attack. Ang parehong sitwasyon, ang pagod na at saka yung stress, pagod na yung isip mo, pagod pa yung katawan mo, na-stress ka pa, ang puso mo ngayon, mas maraming oxygen siyang kailangan. Ngunit dahil sa makitid nga, yung ugat na nagdulot ng bara, walang sapat na oxygen na nakakarating sa kalamnan ng puso. Kaya humahantong yung nasisira yung kalamnan ng puso, tinatawag nating heart attack. Ang unang critical condition po ng heart attack, ito'y bigla itong masira o pumutok, magdulot ng pagbuo o mga blood clot sa daluyan ng bumabara sa daluyan ng dugo. O kaya may pumutok, may namuong dugo, thrombus formation na tinatawag. Dahil nga po sa sikip ng ugat, ito'y nagsisimula ng heart attack. Ang heart attack ay karaniwan nangyayari kapag yung mga pumutok o nasira ay pag pumutok yung mga bara, ay lumalabas ito at nag-aanyaya ito ng platelets, bahagi ng dugo na responsable sa pagbumo. Di ba pagka nag-bleed ka, pag mayroon kang bleeding, dapat ma-stop yung bleeding, di ba? Yung nagpapapigil sa bleeding, yung platelets na yon. So, pagka yung ugat, dahil nga may bara, tumaas ang pressure galing sa puso, nakukuhang pumutok ng ugat, yan may tumatagas na dugo. So, ngayon, dahil may tumagas na dugo sa ugat na pumutok, ay ang ating platelets ay lalabas para pigilan yung bleeding na to. Dito na po yung mamumuo na yung dugo na yan. Magkakaroon ka ng blood clot o thrombus. Kaya yung pagputok ng plaque at namuo yung dugo, yan ang critical. Kasi ito po kasing ugat na nagsikip dahil sa mga bara,
direkta ito pong napupunit, nagkukos ito ng pamumuo ng dugo. Kaya ngayon, nababago po yung tibok ng puso. Dahil nga doon sa pagputok o pagkasira, dahil sa mga cholesterol o taba na namuo sa loob ng ugat, itong mga layer ng ugat mo ay pumutok, maaring ito'y dudupok at ito'y masisira. Kaya ito po ay magiging dahilan nito ng pamumuo ng dugo. Kaya pag pumutok yung mga plaka na yan, ito po ay pumipigil sa agos ng dugo. Kaya ang nangyayari, agad-agad nga dahil nga doon sa pumutok na ugat, tulad ng sabi ko ganda, magre-responde yung platelet para patigilan yung pagdurugo sa loob, no? Kaya ngayon, pagka nagkaroon ng blood clot na to, ay maiipon yan, marang ito ay mag-cause lang ito ng pagharang, bumabara sa daloy ng dugo sa mga coronary artery. Kaya itong bara na to, nagkakaroon po ito ng nagiging dahilan na hindi ka nakakuha ng oxygen. Kaya yung kalam ng puso ay magsisimulang mamatay. Tinatawag natin itong heart attack. Mahalagang tandaan ang stress, ang matinding galit o sobrang pagod. Ambag ito sa pagputok ng mga plaque sa taong merong atherosclerosis. Kaya nga po pagka nabuo yung blood clot na to, na siyang bumabara sa ugat, no, pumipigil sa daloy ng dugo, kaya yung ating kalamnan ng puso ay mamamatay dahil walang supply ng oxygen o sustansya. Ang selula ng puso ay maaring magsimulang mamatay. Kaya pag mahabang panahon na walang daloy ng dugo, ay ito'y po ang pasyente ay mamamatay. Kaya kailangan po ano ang dapat natin gawin para ito pong heart attack na to ay maiwasan. Para maiwasan natin yung mga pagbabara ng ugat. Kasi pagka kompletong nagbara yung ugat, mamamatay talaga yung bahagi ng puso. Kaya ito yung resulta ng atake sa puso. Kaya pag natapos yung pagputok ng plaka, mabilis ang pagbuo ng blood clot o thrombus na siya pong kaganapan sa ating puso. Kaya ano po ba ang dapat natin gawin para maiwasan natin itong ganitong karanasan na ito? Kaya mahalaga ang puso natin nakakatanggap ng nutrients, nakakatanggap ng oxygen. Kailangan para ang puso kasi natin, yan ang buhay natin eh. Kapag ang puso ay tumigil sa pagtibok, ito na po ang ikamamatay natin. Yung kulang ka ng oxygen, katulad ng nutrition. Pag walang oxygen na sustansyang nakakarating sa selula ng puso, ay mamamatay yung selula na yon. Kaya kapag tayo po ganitong karanasan, kaya nga yung heart attack, ito po ay bigla-bigla, walang pasabi, bigla na lang titigil ang pag-pump ng dugo mo, no? Kaya po pag napinsala ang ating puso at wala ng daloy ng dugo, ang selula ng puso ay mamamatay, mapipinsala yan. Kaya ano po ba ang dapat nating, kaya kailangan niya ng agarang medical attention, no? Para mga bawat minuto ay mahalaga para iligtas ang kalamnan ng puso. Kaya nga po ang heart attack ay resulta ng sunod-sunod na pangyayari, pagbuo ng plaka o atherosclerosis, pagputok ng plaka, ang mabilis na pagbuo ng blood clot, at sa huli, ang kompletong pagbara ng ugat, pagreresulta ng pagkamatay ng bahagi ng kalamnan ng ating puso. Meron po tayong crystal oil. Ito po isang oil na pagka nakakaramdam ka ng paninikip ng dibdib mo, ihaplas mo sa dibdib mo. Pagkatapos po, ano man ang pananakit ng kalamnan mo, hilo, sakit ng ulo mo, maganda po ay ipahid mo yan. Nagpapaganda ito ng tulog kasi yung crystal oil, yung aroma niya nakakatulong para mapabuti yung kalidad ng tulog mo. Yung crystal oil po ay nakakatulong yan sa baradong ilong, makakahinga ka. Nakakaganda po yan sa mga mayroong digestive problem, limbawa kabag,
meron kang bloated ka, nakakapagpalabas ng gas pag masakit ang tiyan mo. Nakakatulong din ito sa pagkontrol ng pagsusuka, pagduduwal. Pangontra ito din sa lamok kasi yung amoy ng crystal oil, yung amoy niyan, hindi gusto ng lamok. Kaya may tataboy mo yan, no? Pagka nakagat ka, nangatik ka, pahiran mo lang ng oil, mawawala ang kate dahil sa kagat ng lamok. Meron naman tayong activated charcoal. Ito po ay kulay itim, powder yan. Ito po yung galing sa kahoy, sa baon ng niyog. Ito po yung ginagamit ng medisina, libon-libon taon na nakakaraan. Nakakatulong po ang activated charcoal, pang-alis ng pamamaga ng digestive system, pambawas ng gas at bloating. Ito'y sumisip ng gas at toxin sa bituka. Meron siyang antibacterial properties, pumapatay ng uri ng bacteria sa digestive system mo. Magandang panggamot yan sa pagkalason, magandang gamitin yan sa overdose sa gamot. Pang-iwas ito sa hangover, sobrang kalasingan, pangontra sa diarrhea. Maring sumisip-sip ito ng excess na likido sa bituka, tumutulong sa pagkontrol ng diarrhea, pampabango ng hininga. Activated charcoal ay maring sumisip-sip ng bacteria toxin sa bibig, nakakatulong po ito sa pagpababango ng ating hininga. Ngayon, meron akong isasuggest sa inyo factor para maiwasan natin ang heart attack. Ito yung mga simple lang na hindi gamot. Ito lang po, iwasan syempre yung pagtaas ng cholesterol. Yung bad cholesterol, magkukos ito ng pagbabara ng maugat, pagtaas ng BP, hypertension, at nakakapinsala sa dingding ng ugat. Tapos, pag diabetic ka, pag mataas ang sugar mo, nasisira din ang ugat ng dugo, ng mga ugat natin at nerve natin. Kaya iwasan nyo ang manigarilyo. Kaya ang labis din na katabaan or obesity, merong panganib ito sa diabetes, high blood pressure, high cholesterol, at yung kakulangan din ng exercise, at saka yung kulang ka sa tulog, yung lagi kang puyat, no? Lalo na po yung mga nagtatrabaho sa gabi. Yung stress, nagpapatas ng BP, at merong panganib na ito po'y mag-cause ito ng panghihina ng ating puso. Yung edad din, mataas yung panganib, lalo na po yung lalaki, paglampas mo ng 45, yung babae, paglampas mo ng 55, at meron kang family history ng heart attack, kahit na murang edad, hindi ka ligtas ito. Sa madaling sabi, ang heart attack, ito isang emergency, no? Kailangan ito ng agarang treatment ito. Kaya, ugaliin po natin, simple lang, sa bahay, no? Huwag mo nang hintayin na ma-heart attack ka bago mo gawin to. Simulan po ito yung pag-inom ng tubig. Maganda po na ugaliin natin, uminom tayo ng maligamgam na tubig sa umaga bago kumain. Kahit na po 3 basong tubig, kada 5 minuto, 1 basong tubig na maligamgam. Hanggang maubos mo yung 3 basong tubig. Ito po hindi naman to direct ang panlunas, pero may benefit ito. Nakakatulong po yung pag-inom po ng tubig para hindi lumapot ang ating dugo. Maganda po para mag-alis ng toxins sa katawan. Tsaka yung paghinga ng malalim. Pag humihinga po kayo ng malalim, ito isang powerful tool para sa ganon ay ang paghinga ng malalim, ito ay nagpapababa ng stress at pagkabalisa. Pagka nagagal ka, naiinis ka, huminga ka ng malalim. Ito po kasing paghinga ng malalim, nagpapagana sa parasympathetic nervous system, na responsable po ito sa pag-relax ng ating katawan. Kasi itong paghinga ng malalim, nagpapanormal ng heart rate, nagpapababa ng blood pressure. Para mabawasan po yung stress at pagkabalisa, at bumababa yung stress hormone mo, adrenaline at cortisol, at marirelax ang puso mo, at bababa ang tibok ng puso mo, yung heart rate mo, sa pamamagitan po ng paghinga ng malalim. Simple lang po yan, pasok ang hangin sa ilong, lalabas sa bibig. Kaya nga po yung resting heart rate mo ay gaganda, no? Kaya kung kayo po ay nakakaramdam ng paninikip ng dibdib, mataas ang BP mo, huminga lang kayo ng malalim. Ang regular na
Paghinga ng malalim, ito'y nakakatulong sa pagbaba ng systolic at diastolic blood pressure. Ito'y nare-relax ang daluyan ng dugo mo, vasodilation, nagpapababa ito ng stress sa puso mo. Kaya ang pagbaba ng blood pressure, ito'y critical sa pag-iwas sa heart attack. Kaya napapabuti yung heart rate mo, variability, ito pong pagitan ng bawat tibok ng puso mo. Kaya nga po kung gusto natin magiging matatag, maging mahusay sa pagtugon ng stress, ang ating puso ay mag-breathing exercise ka. Napapabuti yung oxygen supply, ang malalim na paghinga, lalo na yung ang paghiga mula sa tiyan, nagpapatas ng paggamit ito ng baga sa buong kapasidad nito. Nagre-resulta ito ng maraming oxygen na pumapasok sa dugo, maraming oxygen, carbon dioxide ang lumalabas. Pag mas maraming oxygen ng dugo, nangangahulugan na madaling makakuha ng oxygen ang lahat ng organ at tissue kabilang ang puso. Kaya gamitin mo ang deep breathing technique. Yung galing po ito sa belly, parang belly breathing. Ilagay mo ang kamay mo sa dibdib at isa sa tiyan. Huminga ka ng malalim sa ilong, hayaan mo umalsa ang tiyan at halos hindi gumagalaw ang dibdib. Dahan-dahan kang humingang palabas sa bibig. Parang 4, 7, and 8 breathing technique. Huminga ka sa ilong, 4 na segundo. Pigilan mo yung hininga mo ng 7 segundo. Tapos, ilabas mo sa bibig mo, para ganon, 8 segundo. Ulitin mo ito ng ilang beses. Kaya huminga ka rin sa ilong ng 4 na segundo, pigilan mo ng 4 na segundo din, huminga ka ng palabas ng 4 na segundo. Pigilin mo yung hininga mo ng 4 na segundo bago magsimula muli. Napapabuti ito ng sirkulasyon ng dugo mo. Kaya nga po, nasabi ko po kanina, yung maligamgam na tubig din, huwag niyong kalilimutan. Nagpapalawak ito ng daluyan ng dugo. Kapag lumawak ang ugat ng dugo mo, bumubuti ang daloy ng dugo ng buong katawan. Tubig, paghinga ng malalim, ito po ay madaling makarating ang oxygen sa bahagi ng katawan, kasama na yung puso. Nagpapababa ng presyon ng dugo, nagpapabawas ng stress sa puso. Pagka umiinom ka ng tubig, huminga ka ng malalim, pang-iwas sa dehydration, at saka lumalabnaw ang dugo mo. Kaya sa umaga, pagkatapos mong matulog mahabang oras, ang gawin mo, inom ka ng tubig para maiwasan ang lapot ng dugo. Hinga ka ng malalim para gano'n ma-oxygenated ang dugo mo. Kaya pag inom ka ng tubig, hinga ka ng malalim, dumadaloy ang mga dugo sa ugat mo, nababawasan ang trabaho ng puso sa pagpapump ng dugo. Nakakatulong po ito sa pagbawas ng blood clot at lumilinis pa yung katawan mo pag umiinom ka ng tubig. Ang maligamgam na tubig nakakatulong sa paglabas ng toxin mula sa katawan sa pamagitan ng pagpapawis mo, pamparegular ng bowel movement mo, at kasi po yung constipation, may connection din yan sa heart attack. Kailangan daw po ay maganda po ang bowel movement mo. Pag umiinom ka ng tubig na stimulate ang digestive system, maayos ang pantunaw mo, nagiging regular ang pagdumi mo, nakakatulong para mailabas mo yung cholesterol at taba sa katawan at mabisang paraan ng pagbaba ng timbang. Pag umiinom ka ng tubig, ito po ay nakakatulong sa pagbawas ng ganang kumain 1 hour before meal. Kaya nga po mas mababa ang konsumo ng kanin pagka 1 hour before meal, kung umiinom ka ng 1 basong tubig at mababawasan ng panganib sa puso. Magandang tandaan ang pag-inom ng maligamgam na tubig sa umaga, hindi ito cure. Ito lang po ay isang suporta sa malusog na pamumuhay. Kaya ang temperatura po ng tubig, siguraduhin yung maligamgam, hindi mainit para maiwasan po yung pagkapaso ng bibig at lalamunan. Maligamgam lang, no? Kaya po yung pag-inom ng tubig, paghinga ng malalim, ang sapat na tubig sa araw-araw, ito po ay maligamgam na tubig sa umaga, wala pa laman ng tiyan, pagising sa umaga, hinga ka rin ng malalim. Yan po yung 2 bagay na gagawin mo na wala kang iinumin na gamot. Yan po yung lifestyle. Pagkatapos nun,
meron kang 30 to 45 minutes na araw-araw maglakad. Ito po kasing para maiwasan ng heart attack, kailangan po ng meron kang walking exercise. Kasi po, pag nire-recommenda po na ang paglalakad, no, every day, 30 to 45 minutes according sa Philippine Heart Association and American Heart Association, ang pag-regular na paglalakad po ay nagpapababa ng presyo ng dugo. At ang regular na exercise na tulad ng paglalakad, nagpapababa ito ng presyo ng dugo. Ito'y pahunahin kasing risk factor sa heart attack, ang high blood. At napapababa din ang cholesterol mo. Kapag kasi naglalakad ka, tumatas ang good cholesterol mo, bumababa ang bad cholesterol mo. At ang triglycerides sa dugo, ang mas ang good cholesterol ang tumataas. Kaya kailangan po, ang sabi, i-control mo din yung sugar mo. Kung ikaw ay may diabetes, ang walking exercise, pang-control ng blood sugar yan. May malaking risk factor sa sakit sa puso, ang hindi makontrol na blood sugar. Pamamahalain mo din yung timbang mo. Kasi yung regular na paglalakad, nagpapanatili ng malusog na timbang, bababa ang timbang mo, at mawawala sobrang bigat mo. Ang obesity, malaking risk factor para sa sakit sa puso, diabetes at high blood pressure. Nagpapalakas ng puso ang paglalakad. Isang uri ng aerobic exercise yan. Nagpapalakas ng kalam ng puso. Pag malakas ang puso mo, maganda siyang mag-pump ng dugo sa buong katawan. Binabawasan yung strain sa puso. Napapabuti yung sirkulasyon. Nakakatulong, napapabuti ang daloy ng dugo. Pagka tayo po'y nag-exercise, naiwasan yung blood clot, naiwasan yung bara sa ugat. At bawasan ang stress kasi pag nag-exercise ka, ang iyong nababawasan yung stress mo kasi nababawasan yung stress hormone. At ang paglalakad din, pag-exercise, meron siyang anti-inflammatory effect. Ang regular na paglalakad, nakakatulong sa pagbawas ng chronic inflammation sa katawan. Siya nagdudulot ng pinsala sa daluyan ng dugo at pagbuo ng plaka. Kaya kailangan lang po ay lakad lang, brisk walking, yung mabilis na paglalakad. Kung medyo nahihirapan ka, unti-unti, no? Kapag simulan mo sa maikling panahon, maaring 10 to 15 minutes po na everyday, hanggang maabot mo yung 30 to 45 minutes everyday. Kailangan po consistency, ang susi, ang regular po ang mahalaga. Ang kailangan po yung kung kailan mo lang naisip. Kailangan po ay talagang tuloy-tuloy mo yan hanggang buhay ka. Kung gusto mo mapahaba ang buhay mo, ay maglakad ka. Wag mong bilisan ang paghiga mo sa kabaong. Maglakad ka lang, magkaroon ka ng komportabling sapatos. Mahalaga kasi yung tamang sapatos para hindi ka magkasugat kung diabetic ka. Kumonsulta ka muna sa doktor bago ka mag-exercise, no? Kung meron kang condition, baka may iba kang sakit, para maiwasan ng heart attack po, mapanatili ang malusog na puso, mag-stretching exercise ka rin. Bukod dun sa paglalakad, bago ka tumayo sa pagkakahiga mo, mag-stretching exercise ka. Bago ka, ito po kasing stretching exercise, ito'y napakahalaga. Iunat mo yung katawan, nakikita mo yung aso at pusa. Sila po'y nag-stretching exercise sila. Nagpapabuti kasi ng sirkulasyon ng dugo pagka unat ba, yung pag-unat ng kalamnan, nakakatulong ito sa pagpapalawak ng daloy ng dugo sa paligid ng kalamnan. Kaya kailangan po para mahusay ang daloy ng dugo, para maganda ang sirkulasyon ng dugo, makarating ang oxygen at sustansya sa lahat ng bahagi ng katawan, kabilang ng puso, at di pang mahalagang organ. Maganda po para matanggal din yung waste product mula sa kalamnan, mabawasan yung paninigas ng ugat, mag-stretching exercise ka, yung stretching exercise ka talaga, di ba? Ayon po sa pag-aaral, ang regular stretching, lalo na sa, ito po yung nakakatulong po ito para mabawasan ang paninigas ng mga ugat, no?
Ang matigas na ugat ay mas mahirap para sa puso, kaya mahirap siyang mag-pump ng dugo. May panganib sa high blood, heart disease. Kapag hindi flexible ang ugat mo, mahirap dumaloy ang dugo. Pero pag flexible, nababawasan ang stress sa puso. Kaya para bumaba ang presyon ng dugo, ang simple lang po ay stretching exercise. Maiwasan yung paninigas. Nakakatulong po kasi ang stretching exercise sa pagbababa ng BP, lalo na po yung diastolic blood pressure. Ang lower number, isang pag-aaral mula sa University ng California, minungkahi nila ang stretching exercise. Ito ay very effective na pampababa ng BP, yung tsaka yung mabilis na paglalakad. Nakakababa ito ng stress at pagkabalisa. Yung pagkasapos po, yung paghinga pa ng malalim. Paghinga ng malalim, stretching exercise, may epekto ito sa nervous system natin. Na-activate yung ating parasympathetic nervous system, rest and digest mode. Nababawasan po yung fight or flight mode. Nababawasan ang stress, nakakatulong ito sa pagbababa ng heart rate at BP. May positibong epekto ito sa pangkalahatang kalusugan ng puso. Napapabuti yung flexibility at range of motion. Kaya nga po yung stretching exercise, walking exercise, breathing exercise, walking, pag-inom po ng tubig, ito'y napakadaling gawin mo everyday pagising mo sa umaga. Dapat ginagalaw-galaw mo yung kalamnan mo, maging aktibo ka, huwag ka laging nakaupo, huwag ka masyadong mag-iisip, nakakapinsala yan sa puso natin. Isang magandang gawi, isama mo sa pang-araw-araw mo routine. Kumain ka rin ng gulay at prutas. Malaking benepisyo yan, mayaman sa fiber. Ang gulay at prutas, mayaman sa dietary fiber. Ako po, mahilig ako mag-shake ng banana. Ang banana ay maganda, mayaman sa potassium, nakakababa ng cholesterol. Basta isang saging pagbalaki. Yung banana, yung saba, no? Yung saba na hinog, halos itim na yung balat. Isang sabang malaki, kung maliit, dalawa, isang basong tubig, ibe-blender ko yan. Iinumin ko siya. Kung merong mangga, hinahaluan ko ng mangga. Ito'y nakakatulong po para merong itong mga vitamins, di ba? Kaya po, para mayaman sa vitamin at mineral, yung mga prutas natin, yung mag-apple juice ka, pag-pepino juice ka, maganda yan. Tsaka para yung mga fat at cholesterol, kasi mga gulay natin, talbos ng kamote, maglaga ka, iwasan natin ang mga luto sa mantika. Mahalaga po sa pag-iwas sa sakit sa puso. Yung hindi ka rin tataba, mag-consume ka ng maraming gulay at prutas, mabubusog ka, konti lang ang kinain mo. Bawasan natin yung maraming kanin. Di ba tayo mga Pilipina, kung kumain tayo maraming kanin, iwasan din yung karne ng baboy, baka, manok, hipon, alimango, alimasag, tahong, talaba, pusit. Iwasan puspos ng tabayan. Kaya nga po, pagka tayo po ay napuspos ng taba, no? Yung mga pulang karne, baka, baboy, tupa, mga manok, no? Kahit na lean meat yan, may taba din yan, di ba? Kaya kailangan din po ay mas maganda, nilalaga lang natin yung kinakain natin. Mga sinigang, mga laga-laga na lang, di ba? Huwag kang mag-consume ng saturated fat. Masarap kumain, pero agad kang mamamatay dyan, no? Maraming masamang cholesterol yan. Kaya pagka mataas ang cholesterol, mapapadali ang buhay natin. May iipon yan sa dingding ng ating ugat. Magbubuo sila ng atherosclerosis, ang tawag ay plaque. Ang plaque na yan ay nagpapalit, nagpapatigas ng ugat, humahantong sa sakit sa puso, panganib sa heart attack. Kaya pag dami ng plaque, pwede kang ma-stroke, pwede kang ma-heart attack. Kaya kapag nagbara yung mga ugat, magbabara sa ugat ng ating utak. Kaya alam nyo, ang ating pong omega-3 fatty acid, ito po yun. Siyempre, merong irereseta yung doktor sa inyo, magpa-check up kayo. No, tingnan nyo yung cholesterol, yung uric acid nyo, yung blood sugar nyo. Yung pong omega-3 fatty acid, ito'y food supplement. Nakakatulong ito sa atin. Ito po ay nakakatulong para maiwasan yung blood clot, no?
Ang omega-3 fatty acid po ay maganda, makakatulong sa puso, iwas yung heart attack. Nagpapababa ito ng triglycerides. Ito po yung consistent ang pag-inom natin, no? Araw-araw. Kasi yung mataas na triglycerides, isang uri ng taba sa dugo, isang risk factor ito sa heart attack. Ang omega-3, ito po isang formulation, nakakapagpababa ito ng triglyceride level, nakakapagpababa ng presyon ng dugo, at ang omega-3 po, may kakayanan siya na nagpapababa ng presyon ng dugo. Kaya ito po, pero kasama po nito, yung reseta ng doktor. Lagi kayo yung 2D echo, every day, kahit na twice a year, si ECG, ganon, magpa-blood works ka, dapat malaman yung profile nyo, yung cholesterol ninyo, di ba? Yung sugar, uric acid, everything. Kaya nga po, ang omega-3, meron siyang anti-inflammatory properties, nakakatulong para protektahan ang daluyan ng dugo mula sa pinsala. Nakakabagal ito ng pagbuo o plaque o atherosclerosis. Isang ebidensya ng omega-3 nakakatulong na pabagalin ang pagdami ng plaque sa mga ugat. Kaya ito po mababawasan ng pamamaga, napapabuti ang lipid metabolism. Ayon sa pag-aaral, dinidiin nila omega-3 nakakatulong sa pagbaba ng tsansa na pumotok ang ating ugat, no? Maiwasan yung blood clot, napababang panganib sa irregular heartbeat. Ang omega-3 nakakatulong sa pagiging matatag ng electrical activity ng ating puso at saka gaganda po yung heartbeat natin. Kaya ngayon po, maiwasan din natin ang cardiac arrest, napapababa ang panganib sa blood clot, no? Kaya nga po, kung mag-take po kayo nito, isa sa lalo na kung nakakain kayo ng fatty food, kapag kumain kayo ng mamantikaing pagkain, lalo na sa gabi, di ba, maraming na heart attack sa umaga o sa gabi, kailangan iwasan po natin ito po isang mainam talaga na ayon po sa American Heart Association na ang nire-recommenda talagang pagkain dyan yung mababa ang taba katulad po ng salmon, mackerel, sardinas, yan. Ito po yung maganda na kainin instead po na laging kumakain ng pork, marami kumakain ng bag. Pagka may edad ka na, matanda ka na, nasa edad ka na nasa 40s ka na, iwasan mo nang kumain ng karne, yung manok, yung baboy, yung baka, yung basta matataba, masisebo, iwasan nyo na yon. Lalo na sa umaga, meron kayong mga hamburger, mga namamatay ngayon sa heart attack, pabata ng pabata, kasi halos ang kinakain, ready to eat, mga fast food na, di ba? Kaya lagi tayong kumukonsulta sa doktor. Pag nakakaramdam ka na ng paninikip ng dibdib, magpa-check up ka na para malaman mo kung anong condition mo. Tingnan mo yung level ng cholesterol mo. Tingnan mo yung level ng triglycerides, level ng bad cholesterol para makaiwas ka. Meron kang babala. Hindi yung kain ka ng kain, tapos bigla ka na lang manikip ang dibdib, ma-heart attack, mawala ka na sa mundo. Kaya nga po, ang mga supplement ng omega-3 fatty acid makakatulong para protektahan ang puso, mapababa ang panganib sa heart attack, pangunahin na pagpapababa ito ng triglycerides, mabawasan ang pamamaga, at napapabuti ang kalusugan ng daluyan ng dugo, mabisang paraan para makakuha ka ng benepisyo ay mag-take lang ka po. Meron po kaming omega-3 fatty acid. Kung nais nyo pong mag-order nito, ay i-chat nyo lang ako sa aking Facebook page. I-chat nyo lang po ako, no? Sabihin nyo lang yung pangalan, yung address ninyo, kung gusto nyo magpa-deliver ng ating health product na to, i-deliver po sa nyo ng rider, cash on delivery. COD po yan. I-charge sa nyo ang shipping fee. Dadako tayo sa food for thoughts natin. I-share ko po yung Psalms 34 verse 8. Ang sabi dito, tikman ninyo at tignan ninyo, ang Panginoon ay mabuti, mapalad ang tao, sa Kanya ay nanganganlong. Ang tikman, ibig sabihin dito, o tignan, paanyaya ito ay personal na invitation ng Diyos. Ito ay tungkol, sabi,
makinig tayo sa Kanya, subukan natin ang pagiging yung manalig sa Kanya, mag-pray tayo, lumapit tayo sa Kanya. Guys, alam nyo, ang ating Panginoon, napakabuti ng Diyos sa atin. Ang pagsunod sa salita ng Panginoon, ang pangunahing katangian ng isang taong Kristiyano. Ang Diyos ay likas na mabuti at maawain at mapagbahal sa Kanyang mga nilikha. Ang Kanyang kabutihan ay sa ating lahat, kaya dapat tayong lumapit sa Kanya. Magandang gabi po, nawa pong pagpapala at patnubay ng Diyos ang sumatin, and God bless us all.